aking Panginoon. Parang walang sakit sa kanila. Kung magpatuloy ito, hindi na makakapagtiis ang mga tao natin. Naiulat ko na kay Harry. Kailangan lang nating magtiis ng kaunti. Si Harry! Everyone, step back. Leave this to me. Aking Panginoon. Ano ang natuklasan mo? Na-penetrate na namin ang God's Lab. Oh no! Si Damian, ang tyrant! Siya ang pinaka nakakatakot na subject. Ang Subject 1. Aking Panginoon, umalis na po kayo. Isang espada para patayin ang mga Diyos. Isang espada para supilin ang mga demonyo. Halimaw at espiritu. Hiwalayin. Aking Panginoon. Parang na-inject si Damian ng isang uri ng droga. Ang parehong ginawa ng iyong ina maraming taon na ang nakalipas at halos tapos na. Gaya ng aking inaasahan. May nasa likod nito. Nahanap na namin ang pinagmulan. Ang batch na ito ay galing sa Green State. Kamakailan lang ito ninakaw sa Sky Farm Corporation. At ang bagong CEO ng Sky Farm, si Sophia Grace, may $1 billion na reward sa dark web. Pinaghihinalaan natin na may kinalaman siya sa drogang ito. Bigyan mo ako ng identity sa Sky Farm. Hahanapin ko ang utak ng lahat ng ito. Si Sophia ngayon naghahanap ng bodyguard sa buong mundo. Perfect chance ito para mag-imbestiga. Maganda. 8 taon lang nakalipas, itinaboy kami ng pamilya Reed. Kitingan ko kung paano sila ngayon. Opo. Puno mong blood pack. Maraming taon kong ginugol para i-develop si Damian. Pinapangako ko, pagbabayaran nila ito. Aking Panginoon, anong gagawin natin ngayon? Sabihin sa pamilya Reed na bantayan ang pamilya Grace. Kailangan nating makuha ang kumpletong formula ng bagong droga mula sa kanila. Malaking dibdib, magandang puwit. Magandang katawan. At isang klasikong ganda. Anong tinitingnan mo? Wala kang nakitang maganda? Itigil mo. Baka mawala ang mata mo. Ngunit medyo mainitin ang ulo. Ms. Grace? Sino ka? Pakinggan mo. May batas ang bansa na ito. Hindi kami manggulo. Ngunit gusto ng aming boss, ang mayroon ka, kailangan mong sumama sa amin. Anong sabi mo? Tulungan mo kami. Hindi ko kilala ang boss nyo. Umalis kayo. Kung hindi, mas magaling ka. Hindi ko masasabi ang mangyayari. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Sino ka ba talaga? May lakas ka ba? Sinong sumira ng saya ko? Maganda. May nakatingin na sa'yo. May dala kang mahalaga. Sa susunod, magdala ng bodyguard. Uy, saan siya pumunta? Bobong lalaki. Mahahanap kita. Pumasok. Miss Grace, sila po ang nag-apply bilang personal bodyguard niyo? Sinabi ko na,
Ang target ng Skyfarm ay mula sa Bloodback Alliance. Ang mga ito di man lang maprotektahan ng sarili. Paano ako nila protektahan? Miss Grace, susundin ko ulit sila. Wait. Maganda, may nakatingin sa'yo. Parang mayroon kang mahalaga. Sa susunod, huwag kalimutan magdala ng bodyguard. Siya nga. Miss Grace? Ano po nangyayari? Pipiliin ko siya. Miss Grace, siya ay nakulong ng 3 taon. Tapos 5 taon sa ibang bansa. Hindi namin siya lubos na kilala. Nag-aalala ko. Sundin mo ang sinabi ko. Miss Grace, nandito na po siya. Sophia Grace ka ba? What a coincidence. Nakita na naman tayo. Oo. Nulit Miss Grace, bagaman gwapo ako, hindi mo kailangan maghirap para lang makita ako. Wala akong gana sa biro ngayon. Kailangan kita bilang bodyguard. Alam mo kung sino ang target sa akin, di ba? Kaya mo ba akong protektahan? Papatayin ko ang sinumang gustong pumatay sa'yo bago nila magawa. Okay. Mula ngayon, ikaw ang akin, personal bodyguard. Taunang sahod, 1,000,000. Ako na bahala sa gastos mo. Ang kailangan mo lang gawin ay protektahan ako 24/7. Miss Grace, Masaya akong makatrabaho ka. Masaya din akong makatrabaho ka. Tapos ka na? Hindi pa. Ang lambot ng iyong kamay. Bitiwan mo na. Okay, Lolo. Got it. Ano nangyayari, Miss Grace? Nathan, kasalanan mo ako. Kasal? Hindi. Miss Grace, ginagamit mo ba ako? Justin will get you a suit. Go change and come to Grundy Hotel for my birthday party. May problema? Hindi gusto? Gusto ko. Siyempre, gusto ko magkaroon ng asawa. Yakapin mo ako. Since you agreed, hurry up now. Look, di ko alam kung ano nagustuhan ni Miss Grace sa'yo. Ngunit tandaan mo ito. Ikaw at si Miss Grace, hindi galing sa isang mundo. Kaya, huwag kang umasa ng kahit ano. Sa tingin ko walang kinalaman ka dito. Personal naming usapan ito. Yeah. Si William Archer, tagapagmana ng pamilya Archer, ay naniligaw kay Miss Grace. Sa kanyang paghahambing, wala kang halaga, kundi dumi sa kanyang paa. Totoo? Let's see. Sino ang dumi? Ang mga nagyayabang, di nagtatagal. Aking Panginoon, ako si Henry Steele. Pinapahanap ako ni Mr. Faust kay Sofia. Aking Panginoon, Anong problema? ang mga material sa pagsasaliksik na hawak ni Miss Grace ay mula sa iyong ina. Sigurado ka? Ako'y naghihinala na kapag ang bagong gamot ng Skyfarm ay matagumpay na na-develop, baka magpakita ang iyong ina. Sa ngayon, ang pamilya Grace ay kulang sa pondo. Gusto ni Alexander Grace na ikasal si Sofia sa tagapagmana ng pamilya Archer para makakuha ng investment. Maganda ng mga magagandang regalo. Gusto kong bigyan ng malaking regalo ang aking asawang si Sofia at asikasuhin mo ang investment ng pamilya Grace. Okay. Maligayang pagdating! Birthday party ito ng aking apo na si Sofia. Sa parehong oras, ang pamilya Grace ay naghahanap ng manugang. Ngayon, tutukuyin natin ang may pinakamagandang regalo bilang asawa ni Sofia. Narinig ko gusto ni Mr. Archer si Sofia. Ngayon, ang birthday party ni Sofia. Sigurado akong ang regalong ito ay magiging espesyal. Marahil pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Grace at pamilya Archer ay magiging magkakamag-anak. Grace, ginagamit mo lang ako. Babigay tayo ng maligayang pagtanggap kay Miss Grace?
Miss Grace, para sa iyo ang custom-made bracelet na ito. May pangalan mo dito. Happy birthday. Sana magustuhan mo. Regalong, libo lang. May mukha ka pang ipakita? Miss Grace, limited edition bag ito. Galing sa kaibigan ko sa ibang bansa. Hindi ito basta-basta makukuha ng kahit sino. Umalis! Sofia, para sa iyo ito. Gawa ng sikat na designer sa ibang bansa. Tinatawag itong Skyfall Pendant. May pinakamahal na sapphire dito. Para sa iyo ito. Narinig ko ang ordinaryong blue diamond ay umaabot ng milyon sa auction. Magkano kaya ang halaga ng ganyang laki? Basura lang yan. Sino ang nagsasalita ng kalokohan? Mr. Archer, siya ang bodyguard na sinabi ko na sinusubukang lapitan si Miss Grace. Tangi na mong bodyguard. Nagpakilala ka sa birthday ni Miss Grace na nakaayos. May lakas ka pang insultuhin ang regalo ko? Alam mo ba kung sino ako? Una, walang kanalaman sa iyo ang pagpunta ko dito. Inimbita ako ni Sofia. Pangalawa, ang regalo mo ay basura. Tangina mong bodyguard. Ang trabaho mo ay protektahan ng amo. Bakit naman kaimbitahan ni Sofia? Tama siya. Ako mismo ang nag-imbita sa kanya. Ano? Mga kababaihan at mga dinoo, may anunsyo ako. Si Nathan Reed ito. Siya ang aking asawa. Wait, Sofia. Huwag mo biro. Ang ibig mo bang sabihin, hindi mo nagustuhan ang regalo ko. Kaya mo. Hindi ka ba nahihiya na ipagyabang ang ganyan? Buksan ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Itong Blue Sky Pendant ay nagkakahalaga ng milyon. Halos wala na itong natira sa mundo. Ikaw, tangin-among bodyguard, may lakas ka pang insultuhin ang regalo ni Mr. Archer. Ano regalo mo? Tingnan mo ang sarili mo. Marahil ay, meron ka lang ilang daang dolyar. Saan mo kinuha ang lakas ng loob na magyabang ng ganyan? Ang katawa-tawa. Kaya ito ang iyong milyon-milyong Blue Sky Pendant? Sofia, hayaan mong ipaliwanag. Kaumanhin, hindi ka makakadaan. Sapat na, Sofia. Siya bang pinili mo? Di niya man lang ibigay ang magandang regalo at naglalandian pa siya sa aming party. Sinabi ko na, ikasal ka na lang kay Mr. Archer. Lolo? Sige, tama ang lolo mo. Ikasal ka sa akin. Magkasama tayo. Papapasukin ko ang investment ng tatay ko. Pupunan natin ang kailangan ng pamilya Grace. Hindi na kailangan. Pinapadala na ni Henry Steele ang regalo at pondo. Anong sabi mo? Si Henry Steele? Alam mo ba kung sino si Henry Steele? Nathan, saan ka nagmula? Si Henry ang pinakamayaman sa Dasha. Sino ko ba talaga? Nathan, tumigil ka na. Magnanakaw ng salita. Isusumbong kita kay Henry. Arestuhin ang tarantadong ito. Lolo, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni Nathan. Sinasadya ko. Seryoso. Pinapagawa ko kay Henry para lang kay Sofia. Since you don't like it, I changed my mind. Pamilya Grace ay hindi karapat-dapat. Ikaw, Lolo. Magpakalma ka. Iwan mo sa akin ang taong ito. Napakainis na bodyguard. Sino ka ba sa tingin mo? Siyang tao. Pabagsakin ang walang alam na batang ito. Sino mang makatalo sa taong ito ngayon, makakatanggap ng magandang gantimpala. Walang silbi! Bakit nga ba ako nagbabayad sa inyo? Okay ka lang? Sofia, itigil na ang kalokohan. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Alam ko, artista lang siya. Hindi mo lang talaga gusto ang kasal. Walang silbi. Lolo. Mr. Grace, paano kung nakakuha si Sofia ng investment? Titigil ka ba sa pagpilit? Oo, ngunit
Hindi niya magagawa ngayon, kaya dapat siyang sumunod sa pamilya. Sino nagsabi na hindi niya kaya? May handog ako para sa kanyang kaarawan ngayong araw. Malapit na itong dumating. Anong pinagsasabi mo? Ang utang ng pamilya Grace ay 50 milyon! Anong regalo ang nagkakahalaga ng 50 milyon? Sinabi ko na, malapit na si Henry. Henry? Parang ikaw ang kanyang amo. Alam mo ba kung sino si Henry? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka karapat-dapat na magsilbi sa kanya. Ang pinakamayaman sa Dasya, si Henry Steele, ay narito! Buksan niyo. Mr. Steele, malaking karangalan na nandito ka. Kung alam ko lang, sana nagpadala ako ng tao para sunduin ka. Miss Grace, maligayang kaarawan. Pakitingnan po. Heto ang kontrata ng $500 milyong na pamumuhunan at 30% lamang ng kita. Mr. Steele. Ang kontrata ay regalo ni Mr. Reed. Sana magustuhan mo. Mr. Reed? Aling Mr. Reed? Ang iyong asawa, Nathan Reed. Siya mismo ang nagutos na dalhin ito sa iyo. Hindi maaari! Imposible ito! Mr. Steele, impossible that bastard is connected to you! Absolutely not! Ang lakas ng loob mong insultuin si Mr. Reed. Mag-apologize ka na yun mismo. Mr. Steele, kausap mo siya sa International Expo. Naalala mo? Pasensya na. Sorry, kanino? Mr. Reed, pasyensya na. Mr. Grace, dahil na-solve ng pera, hindi na kailangan malpakasal si Sofia kay William, di ba? Oo. Mr. Reed, narito na ang regalo. Kung wala ng iba, una na ako. Miss Grace, sana hindi ako nakagambala sa iyong birthday party. Nathan, ano ang relasyon mo kay Mr. Steele? Ikaw, isang basura. Ang lakas mong gamitin. Ang pangalan ng pamilya Reed para linlangin si Henry. Sa tingin mo ba, may sapat na impluensyang pamilya Reed para makuha si Henry? Over kayo sa sarili ninyo. Sumilens, Nathan. Nindilin lang mo ang lahat dito. Ginagamit ang pangalan ng pamilya Reed. Mr. Reed, sigurado ka? Oo, isipin mo. Paano niya makilala si Henry kung basura lang siya? Makatuwiran ang sinabi ni Mr. Reed. Nathan, umalis ka dito. Di ka welcome sa pamilya Grace. Lolo. Tiwala ka ba sa akin? Tiwala ako sa iyo. Sofia, naluloka ka ba? Tiwala ka sa lalaking tulad niya? Tiwala ko sa kanya. Hindi niya ako sasaktan. Miss Grace. Hindi ka ba natatakot na may balak siyang masama? Sinabi ko na, tiwala ako sa kanya.
Mababaw lang. 3 araw, 2 gawain. Una, pautangin ang Goldman Group. Sa Yulong Yuan Project, may utang silang 100 milyon sa pamilya Xie. Lolo, ang Goldman Group ay protektado ng Martian Alliance! Papatayin siya! Di ba siya yung sinasabing protektahan ka? Kung takot siya sa Martial Alliance, naniniwala ka pa rin sa kanya? Isa ito sa aking linya. Sige lang, anong pangalawa? Okay, may tapang ka. Ang pangalawa ay madali para sa iyo. Ang pamilya Stone, pinuno ng 4 na pamilya, ay gumagawa ng Stonehill Mountain Resort Project na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kung makuha mo ang proyekto para sa pamilya Grace, payag akong maging ang aking manugang. Lolo, napili na nila ang pamilya Reed. Ang 2 bagay na yan ay imposible. Game ako. Nathan, napapaliw ka na ba? Hindi. Ethan, huwag kang magyabang... May lakas ka bang labanan ang pamilya Reed? Ano, natatakot ka, di ba? Sumang-ayon ka, para lang may dahilan ka. V, wag mag-alala. Sa 3 araw, makikita mo. Umalis na tayo. May 1 milyon dito. Ituri mong kabayaran para sa ngayon. Tanggapin mo at umalis sa Kingsford. Mula ngayon, walang koneksyon na tayo sa isa't isa. Ano? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Paano mo matatapos ang 2 gawain? Tulong ni Mr. Steele dahil tingin niya ikaw ay mula sa pamilya Reed. Tulong niya sa'yo ngayon, pero tulong niya pa ba ulit? Sofia, mali ka. Hindi na ako Reed. Tulong ni Mr. Steele. Dahil ako si Nathan. Sige, kahit matapos mo ang unang gawain, ano naman ang pangalawa? Si Zach Moore, pinuno ng Martial Alliance, ay isang walang awan na mamamatay tao. Kung hahabulin mo siya para sa utang, parang hinahamon mo ang kamatayan. Ano? Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala ko sa iyo. Magpakamatay ka. Ano ang problema? Ano? Ang batang yon ay nakalabas na. Parang siya'y nagsisasat sa nakaraan. Kalimutan mo na. Walang silbi lang siyang tanga. Puntahan si Bob. Kung makuha natin ang Stonehill Mountain Project, ang materyales para sa pananaliksik ng bagong gamot ng Sky Farm Corporation ay magiging atin. Ethan, huwag kang magalit. Si Ina mo may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Reed ay magiging ang nanggunang pamilya sa Daksha. Magsalita ka. Mr. Hunt? Mr. Hunt, paano mo sila masasabi? Maghanap ng bago. Mr. Hunt, wala na pong iba. Ano to? Ganyan ang ugali mo. Sabi ni Mr. Hunt, kumuha ng bago. Hindi mo narinig? Mr. Lambert, wala akong maraming hilig. Gusto ko lang uminom kasamang magagandang babae. Sa tingin mo hindi ako makabayad? Mr. Hunt, nanunumpa po. Nakita niya na lahat ng magagandang babae dito. Bakit na ganyang katigas ng ulo? Ulitin mo. Okay, may isa pa. Ipapadala ko siya kaagad. Go. Basura. Kayang mo yan. Magsalita ka. Mr. Price. Mr. Hunt? Maganda. Hurry ka. Uminom tayo. Mr. Lambert, hindi ako... Shut up. Kailangan mo ba ng pera para sa lola mo? Serve Mr. Hunt well. Then you get the money. Go. Halika dito. Uminom tayo. Huwag mahina. Mr. Hunt? Pasensya na, Mr. Hunt. Hayaan akong ninisin ito. Hindi, kailangan... Lamunin mo lang. Mr. Hunt, wag po, hindi po.
Pasensya na, Mr. Hunt. Hindi ko sinasadya. Ikaw ay mapalad na interesado ako sa iyo. Huwag magpanggap. Gusto mo lang ng pera, di ba? Eto. Hindi po, Mr. Hunt. Ngayon nandito ka na, huwag mo isiping makakaalis ka. Mr. Hunt, huwag po. Serve me well. Marami kang pera. Mr. Hunt, huwag po. Sino? Sino ka? Paano ka pumasok? Victor Hunt, di ba? Di mo alam na yan ay labag sa batas. May pera ka sa babae, pero walang pera sa utang. Panahon na para bayaran ng 100 million sa Grace. Tulong! Walang hiya! May lakas ka bang gambalain ako? Sumulungat sa akin? Alam mo ba kung sinong nasa likod ko? Oh, alam ko. Marshall Alliance. Alam mo na, bakit hindi ka nalang umalis? Huwag kang makialam. Marshall Alliance, walang kwenta. Hayaan mo sabihin ko, ang Marshall Alliance ay sangay ng King's Hall. King's Hall ang nagtatanggol sa labas. Marshall Alliance ang nagtatanggol sa loob. Hindi mo gustong lapitan sila. Kaya pala malakas ang Marshall Alliance. Ikinalulungkot nila na may basura silang katulad mo. Ano ang sinabi mo? Ano? Hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Sinabi ko, ikaw ay isang basura. Harana. Aalis? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Paligutan sila. Pinapayuhan kitang lumihis agad. Pinapayuhan kitang lumihis. Ang suntok ko ay hindi madaling makabangon. Wala pa ako nakilala na kasing yabang mo. What a coincidence. Na yon mo makikilala. Fine. Masuwerte ka ngayon. Masaya ako ngayon. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Itira mo ang babaeng ito. Ikaw, humalukit Kip. Then I'll let you go. Dino, umalis na po kayo. Hindi ko talaga maintindihan ang mga tao ng King's Hall at Marshall Alliance Ay nagtatanggol sa bansa. ngunit sa loob ng bansa, mayroon silang inutil na katulad. Ano ang sinabi mo? Bitawan mo ako! Malapit na dumating ang mga tao ng King's Hall. Tapos ka na. Huwag mo nang banggitin ng Marshall Alliance. Ituturo ko sa iyo ang leksyon kahit sino pa ang dumating ngayon. May nagmamaliit ba sa Marshall Alliance? Sa wakas, dumating ka. Ang taong ito, sinira niya ang mga tao natin. Pinili pa kami. Ibalik ang 100 milyon. Ako nang bahala dito. Itong martial arts ng King's Hall. Aking Panginoon. Kilala mo ba ako? Aking Panginoon, hindi mo ba ako kilala? Nung una, nakita tayo sa Demon's Prison. Nang maglaon, naging tauhan ako ni Lord Ethan Frost. Matapos makalaya, bumuo ako ng impluensya sa Kingsford. Nang maglaon, ikaw at si Lord Ethan Frost lumaban sa ibang bansa. Ako naman ang namuno sa Marshall Alliance para patatagin ang sitwasyon dito. Ganyan lang ang ginawa mo? Tingnan mo ang mga ito. Paumanhin, aking Panginoon. Ako po ang may kasalanan. Putulin ko ang aking braso bilang parusa. Sapat na, asikasuhin mo siya. Mula ngayon, alagaan mo ang iyong mga tauhan. Ang mga taga King's Hall, hindi nananakit ng mahihina. Naiintindihan mo? Opo, patayin siya, pakainin sa isda. Ginoong Ye. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pasensya na po. Ginoong Ye! Dapat sumunod sa batas. Isuko na lang siya sa Patrol Bureau. Hayaan silang mag-asikaso. Sa loob ng kulungan, hayaan ang mga kapatid doon na alagaan siya. May pera ka? May 1 milyon dito. Kung kulang, tatawag ako. Sapat na. Tanggapin mo para sa kompensasyon. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo. Ang mga tauhan ko may kasalanan. Bigay mo ang phone mo. Ilagay ang numero.
Number ni Zach Moore. Ito. Kung mangyari ulit ito, tawagan mo lang siya. Salamat, sir. Tatanggapin ko ang pera bilang utang sa'yo. Kapag gumaling na ang lola, magtatrabaho ako ng husto para mabayaran lahat. Jack, narinig ko utang mo sa pamilya Grace ay 7 milyon. Opo, si Mr. Archer ang nagutos. Kaya tinulungan ko siya. Si Miss Grace ang girlfriend ko. Pasensya na sir, hindi ko alam ito. Sapat na. Balik mo ang pera. Opo, pupunta na ako sa Pamilya Grace para ibalik ang 100 milyon. Wait lang, kailangan kong ayusin ang usapan sa Pamilya Stone. Alam mo ba kung saan nakatira ang Pamilya Stone? Ang Pamilya Stone ay nakatira sa Snow Cloud Villa. Sir, naka-offend ba ang Pamilya Stone sa'yo? Papuntahan ko sila. Kami ay mga kabalyero. Hindi namin ginagamit ang kamao. Bigay mo ang pass sa Snow Cloud Villa. Ako nang bahala sa Pamilya Stone. Ito po ang susi, ang Snow Cloud Villa. Isa lang ito sa Kingsford. Para lang po sa inyo, ang pondo ng Marshall Alliance ay nandito lahat. Para sa inyo, Okay, magaling. Aalis na ako. Tatawag ako kung may kailangan. Tigil! Umalis! Anong naging dahilan na makakapasok ka gamit ang sira mong sasakyan? Ang isang villa dito ay milyon-milyon! Di mo man lang ma-afford ang banyo! Ito ang susi ko. Akin ang villa sa Overhill. Huwag ka nang magsinungaling. Walang nakatira sa villa na yan. Ang mga kwalipikado ay di rin makabili. Tingnan mo ang sarili mo. May pera ka ba? Hindi ko binili ang villa na ito. Huwag ka na magbiro. Sa tingin mo bobo ako? Umalis ka. Huwag mong sirain ang image namin. Hayaan mong tapusin ko. Nakuha ko ito kay Mr. Moore. Mr. Moore? Sa tingin mo bobo kami? Magpa-check ka ng utak. Umalis ka. Ano ang nangyayari? Jack, parang totoo ang susi. May espesyal na marka. Totoo ang susi. Maniniwala ka na ba? Hindi pa malinaw. Bakit ka umalis? May kasalanan? Nagnakaw ka ng susi, di ba? Plano mo magnakaw na kung ano. Guys, bantayan siya. Tatawag ako kay Mr. Tapos ka na. May lakas ka pa maglakaw ng susi ng Golden Villa? Mawawala ang iyong kamay. Di mo alam kung nasaan ka. Ang mga nakatira dito Ay mga sikat na mayaman sa Kingsford. Di mo kami maloloko. Nagtataka ako kung sino nandito. Nathan, kayong dalawa? Ano ginagawa mo dito? Di ka dapat nandito. Ako ang may-ari dito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Mercedes at Rolls-Royce ang sinasakyan namin. Tingnan mo ang sira-sira mong sasakyan. Dumating ka ba dito gamit yan? Ano? Sa tingin mo ba, ikaw pa rin ang tagapagmana ng Pamilya Reed? Kahit hindi, kayang-kaya ko pa rin. Siguro. Tingnan mo ang sarili mo. Naghahanap ka ba ng trabaho dito? Sige, may trabaho para sa iyo. Linisin ang bahay ko. Babayaran kita ng $5,000. Mas malaki sa sahod mo, di ba? Itago mo na lang. Para sa kabaong mo. Guardia? Ano nangyayari? Mr. Reed, kinuha niya ang susi at sinabing siya ang may-ari. Pinaghihinalaan namin na ninakaw niya. Kinuha namin para i-verify. Nathan, ninakaw mo ang susi at nagpanggap na may-ari. Sa tingin mo tanga kami? O ikaw ang totoong tanga dito? Seguridad! Nagkulong itong lalaki. Kung pumasok siya dito ngayon, lahat kayo ay mapapahamak. Naintindihan? Para protektahan ng mga residente, umalis ka na ngayon. Umalis ka na! O wag mong sabihin, hindi ka namin binabalaan. Umalis! Ngayon! Sinabi ko na, ako ang may-ari dito. Wait. Stop. Sorry, Mr. Reed. Nagkamali kami. Pasensya na. Hatid po kayo sa itaas. Jack, totoo ba yan? Paano naging Mayori ng Villa itong lalaki? Si Mr. Reed ang bagong may-ari ng Snow Cloud Villa. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na bastusin siya? Magpila kayo. Buong seguridad ng Snow Cloud Villa, tanggapin si Mr. Reed. Welcome to Golden Villa. Welcome, Mr. Reed.
Hindi pwede. Ang Golden Bill ay pinakamahal dito. Hindi basta-basta makabili. Nathan, imposible yan. No, kami pinagmamalaki mo. Walang halaga sa akin. Noong una, ang pamilya Reed ay pinahiya kami ng aking ina. Ipagbabayad ko, dahan-dahan. Nathan. Huwag kang magyabang. Abangan mo lang. Anong sabi mo? Nakatira si Nathan sa Golden Bill? Hindi ba yung teritoryo ni Zack? Yang bastard na yan. Di ko alam kung paano pero nakakuha siya ng susi kay Zack. Pinanggalanan niya siguro ang pamilya Reed. Kung ganun, kailangan nating klaruin kay Zack. Paawayin natin siya. Kay Nathan. Bobong, negosasyon pa lang ang pamilya Reed kay Bob. Huwag nating gawin ang anumang bagay ngayon. Kung malaman ni Zack, ang pamilya Reed ay arestuhin dahil sa pagtataksil. Si Nathan ay nangako sa pamilya Grace na kukunin niya ang Stonehill Project sa pamilya Stone. Ang Stonehill Project ay ang sentro ng produksyon ng Sky Farm para sa pagdevelop ng bagong gamot. Kung makuha niya ito, Huwag mag-alala. Siya ay talunan. Ano kayo magagawa niya? Akala mo ba ang pamilya Stone hayaan ang isang babae kulin ng proyekto? Para sa kooperasyong ito, espesyal kong hiningi ang Dragon Map kay Bob. Dragon Map? May masamang presensya. Akala ko si Dr. Smith. Sino ka ba? Walang kwenta. Ako si Nathan Reed. Nagrepresenta ako ng pamilya Grace para pag-usapan ang Stonehill Project sa pamilya Stone. Ganito ba kabastos lahat ng pamilya Grace? Hindi kami nagpasya makipagkita sa'yo. Ngunit, narito ka pa rin. Nandito ako para pag-usapan ang proyekto. Dapat hindi ka maging bastos. Malapit nang bumagsak ang pamilya Grace. At nagpakatapang ka pa. Umalis ka na. Walang oras ako para sa'yo. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Mandy, Mike, si Dr. Smith na ba? Hindi. Isang tangalang galing sa pamilya Grace. Sabi niya, gusto niya pag-usapan ang Stonehill Project. Umalis ka na. Wala na tayong oras. On the way na si Dr. Smith. Kaya kung gamutin siya... Ikaw? Dahil hindi pa dumating si Dr. Smith, hayaan mo akong subukan. Tatay, huwag pakinggan. Magaling na doktor, matanda. Siya ay bata. Sa tingin ko, gusto lang niya ang Stonehill Project. Walang kwenta ang sinasabi niya. Masamang balita, nawala ng malay si Mr. Stone. Walang oras na. Sabi mo, kaya mong gamutin siya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung nagsisinungaling ka, ang pamilya Grace ang mananagot. Ano ang problema? Mr. Stone, pasensya na. Paano nangyari? Mr. Stone. Sino ito? Siya si Nathan Frost, manugang ng pamilya Grace. Sabi niya, kayang gamutin si matanda. Kaya ako. Mr. Stone, patay na si tatay. Kahit hindi mo ako paniwalaan, maniwala ka kay Master. Bakit mo dinala ang isang estrangero dito? Hindi ko hindi pinaniniwalaan si Dr. Smith. Hindi pa siya narito. Delikato si tatay. Hayaan siyang subukan. Mr. Reed, tama? May lisensya ka ba sa medisina? Wala. Sino ang nagturo sa iyo ng medisina? Ako mismo. May problema ba? Ikaw mismo. Self-taught? Mr. Stone, hindi ko narinig na may manugang ang pamilya Grace. Nasisinungaling siya. Nathan, alam mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling. Mr. Stone, scammer siya, sigurado ako. Kung may mangyari pagkatapos niyang subukan, hindi ko kasalanan. Tama. Salamat, Dr. Parker. Masyado akong nag-aalala kay tatay. Halos ako'y niloko niya. Huwag siya! Siraan ang mga binti niya at itapon siya palabas. Hindi sakit ang ama mo, kundi sinapi yan. Sa madaling salita, siya ay sinumpa. Hindi kayang iligtas si Dr. Smith. Ako lang ang makakagawa. Sumpa? Ikaw ang may sumpa! Plano kitang ipaglaban, pero hindi na kailangan. Ano ang nangyayari? Dr. Smith! Dr. Smith! Sa wakas nandito ka na! Tingnan mo siya! Biglang, nawala ng malay.
Ano ba talaga ang nangyayari? Dr. Smith, kumusta ang lolo ko? Kaya pala, nandito ang pinagmumulan ng sumpa. Nawala na si Mr. Stone. Pasensya na. Dr. Smith, please iligtas ang lolo ko. Nawala na si Mr. Stone. Walang magagawa ako. Pinyatakan ng sumpa ng dragon ang puso niya. Ni Diyos ay hindi siya maililigtas. Ngunit may paraan. Sino ito? Scammer lang yan. Alam niya may sakit si Mr. Stone, kaya siya pumunta para sa pera. Halos makalimutan na kita. Palayasin ang batang ito! Wait lang. Ang ibig mo bang sabihin, masave mo ang lolo ko? Nilason siya ng masamang enerhiya. Isang sumpang dragon ang nasa katawan niya. Siya ay nasa pseudo-death state. Walang katotohanan. Huminto na ang puso niya. May paraan ka bang iligtas siya? May paraan ako. Ngunit, ayaw kong iligtas siya. Batang ito, nagpapalakas pa rin. Gusto mo akong palayasin, di ba? Wala nang kailangan. Aalis na ako. Stop. Paano mo siya ililigtas? Mrs. Stone, sigurado hihingi siya ng malaking pera. Shut up! Marami akong pera. Ngunit, wala akong interes. Anong gusto mo? Cute ka? Gusto mo maging asawa ko? Ano ang sinabi mo? Tatay, wait lang. Hindi ba asawa mo si Sofia? Bakit mo sinabi yan? Sofia is just my girlfriend. I have no wife. Ang lakas ng loob mong asarin ang anak ko! Guards! Patayin sila! Sigo! Stone, bakit? Nagtitripan ka niya. Turuan natin siya ng leksyon. Sumirance. Kung tutulungan mo si Lolo, pwede akong maging asawa mo. Okay, lahat umalis. Wait. Miss Stone, hindi lahat kayang tanggalin ng sumpa. Inaabisuhan kita maghanap ng master. Silang mga gumagawa para sa pera. Sige, tigil na kayo. Gusto ko lang iligtas si Lolo ngayon. Susuportahan ko makaliligtas sa kanya. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung mabigo ka, patayin kita. Tapos ka na. Si Lolo ay nagkasakit dahil dito. Mayabang. Titingnan ko ang gagawin mo. Susundin ko ang sinabi mo. Kung sisirain ko ang larawang ito, gising na ba si Lolo? Siyempre, hindi. Ang laraw ito ay puro ng galit. Medyo mahirap itong ayusin. Para iligtas siya, kailangan natin ng liwanag. Magdala ng ilaw dito. Okay, agad. Super Soul, Captive Life, Vengeful Dragon, Return. Ikulong. Pasag! Lolo! Tatay, gising ka na. Walang katulad. Imposible, Peke, ito. Siguro ay niloloko niya lang tayo. Walang hiya! May lakas ka bang insultuin ng isang master? Pasensya na, Ginongye. Nabulag ako. Humihingi ako ng paumanhin sa aking mga salita. Ano ang nangyari? Lolo, nag-collapse ka lang. Nagpanik kami. Dr. Smith, salamat sa pagligtas sa akin. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Siya ang nagligtas sa'yo. Siya si Nina.
wala nang iba, una na ako. Nathan, Problema? Miss Stone? gusto ko magpasalamat. Bakit hindi mo binanggit ang taya natin sa harap ng lolo ko? Well, joke lang yan. Hindi mo ba sinabi na gusto mo akong maging asawa? Okay lang ba? Okay lang. Baka ayaw ni Miss Grace. Kung nga, kalimutan na lang natin. Miss Stone, Hindi pa kayo kasal. Mahalaga ba? Hanggat wala pa kayong marriage certificate, may pag-asa pa ako. Miss Stone, may gusto ka ba sa akin? Hindi ba pwede? Salamat pero hindi tayo bagay. May gagawin ako. Aalis na ako. Niloko mo ako. Walang responsibilidad. Ngunit Sofia, parang in love ako sa lalaki mo. Nasaan ang hiningi ko? Malapit ko nang makuha. Malapit nang gumalik ang hari ng King's Hall. Dapat nating ma-develop ang bagong gamot bago tayo mahuli. David Reed, bibigyan kita ng kaunting oras. Pinapangako ko dito. Sir, ang pamilya Stone ay nag-cancel ng kontrata. Sino ang gumawa? Sinasabi na bago ito. Pumunta si Nathan doon. Hayop na ito! Ano talaga ang nangyari? Aksidente. Aksidente lang. Bigla, lumitaw ang taong ito at lumalaban sa atin. Papadala ako kaagad ng tao para ayusin siya. Nakuhanan ng pamilya Grace ang proyekto. Putulin ang pondo nila! Nagpupulong sila para mangalap ng pondo. Bubong! Sirain ang meeting nila! Papadala ako ng tao. David, sa pagkakataong ito, dapat kang magtagumpay. Tatay, dinala ko ang Twin Devils galing abroad. Sa loob ng maraming taon, walang nakatalo sa kanila. Tapos na si Nathan. Hindi sapat, tatay. Paano nangyari yan? Pinili ko ng mabuti. Nagbigay si Bob ng top expert. Expert? Mas malakas pa sa Twin Devils? Dalhin dito! Tatay, ano ito?
Imposible. Ang Twin Devils ang pinakamalakas sa underground world. Kung hindi man nila kayang talunin, sino sila? Pansinin mong mabuti. Siya ang bantay ni Bob. Ang lakas ng bantay. Ang lakas ng Blood Pack Alliance. Bob, 80% ng bagong gamot niya ang mga tagumpay na test points. Ay lumampas na sa dati. Tatay, hayaan mo sa akin. May utang si Nathan sa akin. Gusto kong magigante. Okay, sa'yo na. Nathan, ipapamuha ko sa iyo. Hindi pa natutulog? Hindi ka magaling na bodyguard. Buong araw kang nawawala. Alam mo bang nangyari sa akin? Pumunta ako para gawin ang 2 gawain ng tatay mo. Ganun ba? Kumusta naman? Nagawa ko na. Malapit na matanggap ng Pamilya Grace ang 100 milyon. Ipapadala ng Pamilya Stone ang kontrata bukas. Nathan, nakakatawa ba ito? Hindi ako nagbibiro. Nathan, alam kong fake ang aming kasal. Ngunit sana seryosohin mo ito. Huwag niya magsalita ng kalokohan. Nakakainis. Hindi ako. Sapat na... Sofia. Ano ang nangyari? 3 araw na ang lumipas. Bakit naman? Nagawa ko na ang 2 gawain. Paano nangyari yan? Ang 2 bagay na ito ay napakahalaga. Walang balita na narinig. Huwag mag-alala. Sorpresa ito. Sigurado ka? Walang Stonehill Project. Hindi magpapatuloy ang Skyfarm sa pag-aaral ng gamot. Tiwala lang. Mr. Reed, bakit ka pumunta dito? May nangyaring aksidente. Nawala ang Stonehill Project. Paano nangyari yan? Hindi ngayon ang panahon para magsisihan. Sabi ni Bob, ang Stonehill ay may kailangan na materyales para sa pag-aaral ng gamot. Kailangan natin ito makuha. Naintindihan ko. Tatay, hindi pa dumadating si Nathan. Nanginginig ba siya? Sir, naihatid na ang kontrata at huling bayad. Siya, no? Stonehill Project. Hey, Pamilya, Grace ang mag-aasikaso nito. May dagdag na 30 milyon sa transfer. Para daw compensation sa amin. May galing si Nathan. Tatay, gusto kong ipagpalit ang proyekto sa Skyfarm Corporation. Bakit? Bata pa si Sofia. Bagong simula pa lang ang Skyfarm. Kung mapunta sa kanya ang Skyfarm, magkakaproblema din ito. Hayaan mo sa akin. Sig. Kumusta? Nakuha mo ba? Umupo ka, Sofia. Nakuha na natin ang proyekto at huling bayad. Maganda. Paano naman si Nathan? Hindi ko kayo pipigilan. Para sa kinabukasan ng Pamilya Grace. Ipasa na sa akin ang Drug Research Department. Hayaan si Sofia ang mag-handle ng bagong kuha na Stonehill Project. Ayon ako. Sofia? Hindi ako sang-ayon. Minuhos ko ang lahat ng aking pasisikap dito. Hindi ako susuko. Huwag kang masyadong emosyonal. Natatakot lang ako na baka hindi mo kayanin. Bakit? Ako ang pinuno ng Pamilya Grace.
dapat kang sumang-ayon. Hindi patas ito. Maraming tao sa pamilya Grace. Ngunit pababa na ang pamilya dahil sa inyo, mga talunan. Ay ayaw mo? Napakasarili mo? Mula sa pagsimula hanggang sa pag-unlad ng Drug Research Department, ako ang gumawa ng lahat. Nung una, kulang kami ng 500 milyon. Wala kayong ginawa. Huwag kang bastos. Nung panahon yon, nag-break ang funding chain natin. Paano ngayon? Nathan ang tumulong sa atin. Hindi ba sapat na? Sapat na, Sofia. Tito mo ako! Sofia, ibigay mo sa iyong tiyuhin ang proyekto. Gusto lang niyang tumulong. Nung kailangan ko ng tulong sa panandaliksik, wala siyang ginawa. Sofia, ikaw ang nagpilit. Ibigay ang proyekto. Kung hindi, umalis ka sa pamilya Grace. Alisin mo ako? Masyado kang makasarili. Hindi ka namin pamilya. Lolo? Hindi na ako ang pinuno. Hindi ko kayang ayusin. Sofia, makinig sa iyong tiyuhin. Anong desisyon mo, Sofia? Sang-ayon ka ba? Kahit paalisin niyo ako ngayon, hindi ako papayag. Dahil ito ang pangako ko sa isang tao. Kung ganon, huwag kang magsisisi. Tawagin sila. Palayasin sina Sofia at Nathan. Huwag magmadali. Wala pang aking tao. Magdesisyon ka mamaya. Maaari mo bang tawagin si John Stone? Oh. Hello? Pumunta ka dito. Bawiin ang kontrata para sa pamilya Grace. Nathan, sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo, mababago mo ang lahat? Oh. Pinapirma mo ang pamilya Stone, ngayon gusto mong kansilahin. Bakit sila makikinig? Nathan. Okay lang, Sofia. Iwala lang. Guardia? Palayasin sila? Mr. Reed, anong may tutulong ko? May ayaw maniwala na binigay mo sa akin at sinabing sinungaling ako. Sino ang may lakas ng loob na maging ganyan? Bobong Pamilya Grace. Pinaghirapan ni Mr. Reed ang proyekto. Paano kayo magdududa sa kanya? Kung ganon, babawiin ko na. Huwag po, Mr. Stone. Pasensya na po. Sorry sa pamilya, Grace, na may pinuno tulad mo. Mr. Grace, kailangan natin maghanap ng bagong kasosyo. Huwag po. Antay lang po, Mr. Stone. Nagkamali lang po kami. Hindi na si John ang pinuno ng pamilya Grace. Sofia na. Tatay, seryoso ka ba? Babae lang si Sofia. Walang katotohanan. Sumilet. Final na. Umuwi ka. Mag-isip ka. Tatay, umalis. Mr. Stone, maaari pa ba tayo magpatuloy sa pakikipagtulungan? Dahil ikaw ay tapat, hindi na ako magsasalita pa. Sana maging maganda ang ating pakikipagtulungan. Mr. Reed, Paul, ako na ang maghatid. Mr. Stone. Nathan, ayokong maging pinuno ng pamilya. Habang nandito ang iyong tiyuhin, gustuhin niya ang departamento ng pagpapaunlad ng gamot. Langit siya ay lumabas. Magiging ligtas ka. Ngunit hindi dapat ako. Gusto mo akong gawin? Ang iyong kakayahan ay sapat na. Salamat, Nathan. Huwag mong tawagin ako ng ganyan. Tawagin mo ako ng iba. Salamat, mahal. Hindi ko narinig. Ulitin mo. Gusto mong mamatay? Wait!
Ano ang relasyon ni John at David? Bagaman pareho silang pinuno ng pamilya, iba-iba ang kanilang negosyo. Malayong mag-usap sila. Ang sapilitang pagkuha ni John sa Stonehill Project na yon ay may iba pang layunin. Ang ibig mong sabihin, silentong nagtutulungan sila. Ako ay naghihinala na may nagtutulak sa kanila. Gusto nila pareho ang bagong gamot. Halos sigurado na yan. Nagiging kawili-wili na. Kung hahayaan natin silang magpatuloy, baka may problema sa hinaharap. Aking Panginoon, narinig ko na hanggang ngayon, ang iyong ina lang ang nakagawa ng perpektong gamot. Kung makita natin ang zero experiment, hindi natin... Henry, maraming taon nang nakalipas. Ako ay pinatapon sa kulungan ng demonyo. Ang mga bilanggo doon ay malupit. Hulaan mo kung paano ako nakaligtas. Anak, huwag kang magalit. Walang akong choice. Kung hindi ko ginawa ito, hindi ka makaligtas. Kayo ba? Ako ang zero experiment na yung binanggit. Naiintindihan ko. Ano man ang kanilang konspirasyon, gaano man kahirap hanapin ang katotohanan, hahanapin ko ito. Naglilingkod po ako, aking Panginoon. Kamakailan ay nakatanggap ako ng balita na lumitaw na ang Diamond Sword. Diamond Sword. Ang hindi matalo na Diamond Sword na makapuputol ng lahat ng krimen? Tama. Ang sandatang banal ng Dasha ay talagang kahanga-hanga. Ang sabi, ang espadang ito ay isang sinaunang mana na ginawa upang linisin ang lahat ng dumi. Aking Panginoon, ibig mong sabihin, huwag itong mapunta sa ibang tao. Na-test ko na ito. 80% na ang bago nating gamot. Magagawa nitong gawing hindi nasasaktan ang tao. Ang alalahanin ngayon kung may problema ang espada. naiintindihan ko. Ngunit, ang Diamond Sword ay libu-libong kilo. Ang may pambihirang lakas lang ang makakapaglabas nito. Namangamba ako. Walang dapat ipag-alala. Nakaayos na ang mga tao. Ang kailangan mo lang gawin ay ibalik sa akin ang espada. Magtiwala ka, aking Panginoon. Siguradong ibabalik ko ang espada sa iyo. Maganda. Basta makakuha ako ng Diamond Sword. Kahit hindi pa pertekto ang bagong gamot, hindi na ako mag-aalala. Tatay, saan ka pupunta? Gabi na. Bakit? Pupunta sa bundok para hilahin ng Diamond Sword. Diamond Sword? Baliw ka ba? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. 200 ka to ang baka hindi makahila nito. Huwag na magpaligoy-ligoy. Kayang natin. Sumama ka. Tatay, totoo ba ang balita? Nandito ba ang Diamond Sword? Siyempre, nandyan lang ang espada. Nahanap na! Pinto! Nandito ang Diamond Sword! Ito ang maalamat na Diamond Sword. Ang Diamond Sword, umiabos na apoy. Silver yung liwanag. Nakita ngayon, walang kapantay. Nagpadala si Lord Bob ng eksperto. Siya ang underground boxing champion. Matagal ng champion. Siya ang bagong rank na martial arts expert. Kayang buwagin ng bundok. Ginoong lahat, inimbita ko kayo dito ngayon. Dahil kailangan ko ng tulong. Mr. Reed, sabihin mo lang. Walang hindi namin kayang gawin. Sino ang gusto mong bugbugin? Kahit sino, basta tama ang presyo, babugbugin ko sila. Ginong lahat, huwag masyadong excited. Simple lang ang bagay. Tulungan ninyo akong hilahin ang espada. Mr. Reed, para lang doon ako tinawag. Hindi ito basta espada. National Treasure Sword ng Dasha. Diamond Sword. Ginoong, gusto ninyong subukan? Mr. Reed,
Hindi namin kayang gawin. Ang presyon ng espada ay napakalakas. Paano pa namin ito mahihila? Gusto ninyong subukan. Kung mahila ninyo ito, ang inyong pangalan ay mananatiling tanyag magpakailanman. Sige, subukan natin. Walang hiya. Walang kwentang mga lalaki. Hindi dapat ganun kadali. Umalis kayo. Ako na ang gagawa. Ang init na naiwan ay nakakatakot. Halos mamatay ako sa epekto. Walang makahila nito? Walang kwenta kayong lahat. Mali ang paraan ninyo. Ayop ka. May lakas ka bang pumunta dito? Lion's Windroar. Ang Diamond Sword ay nagdulot ng gulo. Paano ako hindi pupunta para tingnan? Basura, gusto mo ang Diamond Sword? Hindi sa yon Diamond Sword. Bakit hindi ko ito ma-pull out? Umalis ka dito. Wala akong oras para sa'yo. Wala lang. Pumunta ako dito ngayon para hilahin ng espada. Kayang-kaya mo. Siraan ng kanyang mga binti. Paano nangyari to? Patuloy pa ba? Gusto mong hilahin ang espada? I suggest you give up on that idea. We tried everything and failed. Basura, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang lahat ng narito, kayong lahat ay basura. Mayabang na bata. Nakipaglaban ako sa maraming underground matches. Walang sinilayan na mayabang katulad mo. Ngayon, nakita mo na. Gawin mo? Malapit na siya sa espada. Gusto niyang mamatay. Imposible ito! Nathan, maging tapat ka. Anong panlililang ang ginagawa mo? Panghiwa lang. Gusto mong subukan ulit? Gusto mong umalis? Bigay mo ang espada. Gusto mong magnakaw? Yan ang Pamilya Grace. Magnanakaw. Sa Kingsford, ang batas ko. Ang batas! Ulitin mo lang. Patay ka dito. Payagan niyo siyang lumabas. Hindi, tatay. Sumilens. Ang batas ay pwede labagin. Umakto. Babalikan ko ang kaso ng aking ina. Mas mabuting huwag kayong makialam. Kung hindi... Ang lakas ng loob niya. Nabantaang tayo. Ipasa ang utos ko. Putulin ang pondo ng Pamilya Grace. Ngunit, tatay, naalala mo? Gusto ni Lord Bob ang bagong gamot. Kung matapos natin ito, hindi niya tayo sisihin sa pagkawala ng Diamond Sword. Sofia, gumising ka? Nathan, bumalik ka na? Sofia, anong nangyari? Nakat ang financial chain. Hindi ba sinabihan ko si Zach na kuha ng bilyong-bilyong investment para sa'yo? Tsaka may payment din galing sa Goldstone Group. Bakit naputo na naman? Habang nade-develop ang bagong gamot, hindi na ito matitigil. Kaya, napagdesisyonan ko magsagawa ng investment meeting. Ibibigay mo ba sa kanila ang bagong gamot? Hindi. Ibibigay ko lang ang profit shares. Ang lahat ay mananatili sa akin. Ganyan lang? Zach, utusan mo sila.
Kailangan ng Skyfarm ng financing. Kuhain mo lahat na makukuha. Ipatawag mo sila. Narinig ko may problema ang pondo ng Skyfarm. Totoo ba yan? Dapat. Grabe ang gulo. Kung hindi, bakit biglang mag-meeting? Sa tingin ko, scam company lang ang Skyfarm. Taon na silang nagre-research pero walang resulta. Dapat siguro mag-ingat tayo sa financing. Ngayon ang financing meeting ng Skyfarm. Maligayang pagdating sa lahat. Alam ninyong lahat na ang Skyfarm ay patuloy na lumalago. Miss Grace, narinig ko na. Naputol ang pundo ng Skyfarm. Ninakaw mo ang pera namin. Paano ka namin pagtitiwalaan? Lahat tayo dito para kumita. Ang katapatan ay pinakapangunahing bagay. Kung hindi mo man magawa yan, walang saysay ang financing meeting. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa lahat. May problema talaga ang Skyfarm. Kaya ako humihingi ng tulong sa inyo. Mas marami kayong makukuha sa dividends. Dividends? Alam mo ba ang ibig sabihin ng broken funding chain? Isang maling hakbang, magbabangkrut siya at malilista. Sa sitwasyon mo, gusto mo pa kaming mag-invest? Sa tingin mo, tanga kami? Pakinggan niyo ako. Hindi kami makakapag-invest. Pero may mga kondisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Mga maliit na kondisyon lang. Miss Grace, tingnan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto nyo ang core formula namin? Miss Grace, huwag kang magkamali. Pinag-uusapan natin ngayon ang benepisyo. Walang pag-asa na ang Skyfarm. Wala kang pagpipilian. Pumayag ako sa financing. Ngunit hindi ako pumayag sa kondisyong ito. Miss Grace, dapat alam mo na ang sitwasyon mo. Kinausap ka namin ng buong tapat. Kami ay makakapaghintay. Tayong dalawa? Kayo! Miss Grace, huwag muna itapon ang kontrata. Kung ako sa'yo, pipirmahan ko. Hindi mo gustong mawalan ng pera at kumpanya. Tama ba? Mas gusto kong malugi kaysa ibigay sa inyo ang core formula. Sige, Miss Grace. Hihintayin kita. Hihintayin kitang lumuhod. Hayop kayo. Ano ang sinabi mo? Paano mo nasabi yan? Nathan, mayroon ka bang mungkahi? Wala. Hindi ako marunong magbasa. Walang pinag-aralan. Ngunit may isang bagay na alam ko. Abusuhin ang kapalaran ng iba ay isang kahihiyan. Ano ang sinabi mo? Fair trade ito. Pinag-uusapan mo ang fairness, Luke? Akala ko hindi alam ng pamilya Reed ang salitang yan. Natang, sapat na. Miss Grace, bumalik tayo sa usapan. Hindi ko matatanggap ang kondisyon na ito. Ang formula ng Skyfarm, hindi ko ibibigay ang formula ng Skyfarm sa sinuman, lalo na sa pamilya Reed. Ito ang aking kishin. Miss Grace, bakit matigas ang ulo? Akala ko matalino ka. Dapat alam mong ito ang pinakamagandang pagpipilian. Magbigay ng kaunting puwang para pareho tayong makinabang. Hindi ako papayag. Mas gugustuhin kong umatras. 50%. Idadagdag ko pa ang 50% sa base financing. Ito ang aking decision. Bottom line? Duwag. Walang magawa kundi manloko. Ano sinasabi mo? Basura? Ano? Nawawagkad ka ba? Walang ipinapautang ang pamilya Reed sa pamilya Grace. At sinumang nagpautang sa pamilya Grace ay kalaban ng pamilya Reed. Gusto mo bang sirain kami? Miss Grace, binigay na ang landas. Ikaw ang pipili. Ikaw ang gumawa. May solusyon ako. Basura! Tigilan ang pag-arte! Wala akong gana sa biro. Seryoso ako. Nandito na ang pera. Si Henry ba? Isa lang siyang bilyonaryo. Ano magagawa niya? Sino nagsabi na siya?
Ibubuntol lahat ng aking asset sa ibang bansa. Noted. Mr. Reed, dahil sa malaking sinabi mo, hintayin natin. Tingnan natin kung saan mo kukunin ang $1 trillion. O nagpapanggap ka lang sa harap ni Miss Grace? Nathan, lumampas ka na. Sinasabi mong makakakuha ka ng $1 trillion. Bukas sasabihin mo, galing ka sa King's Hall? Nalulungkot ako. Fail ka sa pagpapakyut. So, di na ako mag-aaksaya ng oras. Salamat sa magandang palabas. Si Prinsipe ng Distrito na si Aiza ay nagkalok ng 1,000 hektaryang oil field. Si Punong Tribo Buriman ay nagregalo ng 100 Dinto Mines. Kumusta? Totoo bang ginto ito? Sabi ko, makukuha ko ang investment. May problema ba? Walang problema. Mr. Reed, paano natin haharapin ang taong to? Dahil gusto niyang putulin ang funding chain, ibalik natin sa kanya ang ginawa niya. Ayun, gawin na. Putulin ang kanyang funding chain. Hayaan niyang maranasan ng bankruptcy. Nathan, pamilya tayo. Pamilya tayo. Nakalimutan mo nung itinaboy mo kami ni Ina. Lumayas ka. Salamat sa malaking regalo. Guys, salamat sa pagpadala ng regalo sa Pamilya Grace. Maganda. Kailangan ko ng dahilan para turuan ang Pamilya Grace. Ngayon, binigay mo na. Guys, tingnan! Si Nathan ay itinaboy ng Pamilya Reed. Gusto niyang gamitin ng Pamilya Grace para labanan ako at sirayan ng Pamilya Grace. Hindi tatanggapin ng Pamilya Reed ang kahihiyan na ito. Labas kayo! Nathan, alam mo ba? Ikaw ang sumira sa Pamilya Reed. Wala na ang Pamilya Reed. Ang tanging paraan lang nila ay pagnanakaw. Araw na ito, ipapakita ko sa iyo ang pagnanakaw. Paang kilala ko ang momentum na ito? Tigilan mo ang pag-arte, Nathan. Produkto ito ng God's Lab. Basura lang ang ginagawa ng God's Love. Gusto mo labanan niya ako? Walang alam. Mag-isa niyang natalo ang 4 Devils. Madaling patayin ka niya. O talaga? Subukan mo. Nathan, gusto mong mamatay? Turuan mo siya ng leksyon. Kung ganoon, kailangan kong
Ano ito? Patayin siya. Ethan, tapos ka na. Na-activate ko na siya. Ngayon, paluin na kita. Patayin siya! Hindi inakuha ng Diamond Sword. Patay na si Hari ng Demonyo. Magwawakas na ang pamilya Reed. Naalala ko. May katulong si Ina ni Nathan. Baka may alam siya. Palabasin niya ang totoo. Tatay, tinanong na namin ng matanda. Hindi siya nagsasalita. Kahit ang patay natin mapapagsalita, lalo na't buhay pa siya. Kung hindi siya nagsalita, walisin ang kanyang bahay. Hanapin ang bawat sulok. Sigurado ako makakahanap tayo ng bagay. Tatay, gagawin ko na. Kahit anong gawin, mapapagsalita ko siya. Alalahanin, gawin mo agad. Matanda. Ikaw nang mag-isa. Sino ka? Narinig ko dati kang naglingkod sa pamilya Reed. May nangyari. Gusto mong isara ang pinto. Ngayon, ano? Hinuhusgahan mo ako. May tatanong ako sa'yo. Kilala mo ba ang taong ito? Hindi ko siya kilala. Nagsisinungaling ka! Gawin nyo! Tigel! Sino kayo? May lakas ba kayong pumasok dito? Ikaw ba ang kanyang apo? Huwag kang matakot. Nandito lang kami para magtanong. Basta makipagtulungan ka, sisiguraduhin namin ang iyong kaligtasan. Wala kaming alam. Huwag na magsalita ng walang kwenta. Basta magsalita ka, may gantimpala si Mr. Reed. May 1 million dito sa card. Basta makipagtulungan ka, ay sa'yo na. Wala akong kilalang Mr. Reed. Alam ko lang, pumasok kayo dito at ginugulo niyo ang lola ko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Okay, kayang-kaya mo... Walang utak na babae, magpakabait ka. Ano ang huling sangkap ng bagong gamot na ginawa ng ina ni Nathan? May Alzheimer's ang lola ko. Wala siyang maalala. Alzheimer? Parang hindi naman... Hindi ka magsasalita? Sirain lahat. Patuloy lang! Kumusta ka, Lola? Tigil! Nabago ang isip mo? Gagamitin mo ang video para magbanta? Paano kung ipadala ko ang video na ito kay Zack? Teritoryo ito ng Marshall Alliance.
Kilala mo si Zach? Mr. Reed, sigurado akong hindi niya kilala si Zach. Kung kilala niya si Zach, bakit siya nakatira dito? Hello? Mr. Moore, si Isabel ito. Nakita tayo sa bar noong nakaraan. Miss Hart. Paano kita matutulungan? Wala naman. Kilala mo ba ang pamilya Reed? Pinubuli ka ba ng pamilya Reed? Hindi naman. Tanong lang. Wala na akong itatanong. Miss Hart, kilala mo si Mr. Moore? Maling pagkakaintindi. Maling pagkakaintindi lang. Umalis na kayo! Okay. Pasensya na, Miss Hart. Umalis na tayo!